What took you so long, Benedict? Abay, mamumuti na ang mga mata namin kaka-ante sa iyo taas kilay na wika ng kaibigan niyang si Theron. Lots of errands to do, tipid na sagot niya bago umupo sa sofa, at isinandal ang likod sa upuan. Errands. If I know nakipag-hook up ka na naman, boses naman iyon ni Galen na kakalabas lang ng banyo. Mag-alcohol ka nga, asak dito ni Hans nang hawakan ito sa balikat. Hoy! Walang germs yan, nagsabon ako, sagot naman ng singkit niyang kaibigan na si Galen. Naiiling na lang siya sa mga sagutan ng kanyang mga kaibigan. Ganito talaga sila pag nagkakasama-sama, magugulo at may ingay, at hobby na ang mag-asaran, pero never pa ata sila nagkapikunan. They are buddies, since college nang makasama niya ang mga ito sa States, para doon magtapos ng pag-aaral. Hanggang sa pumasok sila as Navy SEAL. And they enjoyed it, till they bought Hans, decided to come back here in the Philippines, at magtayo na lang ng sariling agency, na agad naman nilang sinuportahan. Kaya heto sila, gumagawa pa rin ng misyon, kahit buhay ang kapalit. Mura niya nang may biglang tumamang unan sa mukha niya. Tulala ka na dyan. Problem? Tanong naman ni Seb sa kanya na ikinilang niya. Just thinking about my dad and my hospital, that was a half-true. Matagal na din niya kasi pinag-iisipan na bumalik sa pamamahala ng hospital niya, pero hindi ang pagiging doktor niya. Glad na kapag-isip-isip ka na din, happy for you bud, sabi naman ni Theron na tumabi sa kanya. Alright, since complete na tayo, time to execute the plan, agaw atensyon sa kanila ni Hans, saka inilapag ang blueprint ng hotel, kung saan nila huhuliin ang isang notorious drug lord na si Lee, dito ito nagtatago sa Pilipinas, dahil pinaghahanap na din ito sa bansang Korea. Gal, know what to do, monitor us, and hack all the access ng elevator, para just in case magbalak tumakas wala siyang lulusutan. Benedict, ikaw ang magpapanggap na turista at mag-check-in sa hotel na ito, Agent Jemens will be with you, wika nito na ikinatango niya. Me, Seb and Theron will be your backup, andyan lang kami sa malapit. So dating gawi buddies, let's go buds. At sabay-sabay silang tumayo, para lumabas at gawin na ang misyon. Sumakay silang lahat ng big van, para magtungo na sa hotel, andoon na din ang agent na partner niya na si Jemens. Habang nasa biyahe, ay tahimik lang na nagbibihis si Benedict. He need to change his outfit, para mas kapani-paniwalang turista siya. Oh well kung sisipatin kasi, hindi naman siya mapaghahalata ang Pinoy. His dad is half Scottish at doon niya nakuha ang hitsura niyang iyon, nahaluan lang ng blood ng mommy niya, kaya lumabas siyang gandang lalaki, nang isi siya sa naisip, ang yabang lang kasi ng lagay niyang yun. Quit staring at him Jemens, sinasabi ko sayo, hindi kanyan papatulan, wika ni Seb na nakapagpalingon sa kanya sa babae, na namumula ang mukha. Agent Jemens is seductively beautiful, kaya nga ito lagi ang partner niya, pag may mga ganitong misyon silang gagawin, but he is not interested on her. Isa lang ang nasa puso niya. At wala siyang balak palitan yun. Siguro kung papayag ito na body lang sila pwede pa, but a serious relationship, never. Grabe ka naman kay Benedict, malamig lang talaga yan Jimenez, pero mabuti ang puso niyan, noon yun, hindi na ngayon, sabi naman ni Hans na nakangiti. Umupo na lang siya ng maayos, at hindi na lang umimik. Totoo naman kasi he is cold as ice, na wala lahat ng sigla at saya sa kanya, at alam ng mga kaibigan niya ang naging rason nun. Makalipas ang ilang minuto, ay nakarating na sila sa sinasabing hotel, kung nasaan ang target nila. Mabilis ang kilos nilang dalawa na lumabas ng sasakyan. Ready? Malamig niyang tanong sa babaeng kasama. Nilingon naman siya nito at tumango. Let's go, yaya niya dito bago inayos ang suot niyang shades, at hinawakan ang kamay ng babae, na akala mo ay totoong magkasintahan, saka naglakad na papasok ng hotel. Hi, executive room under the name of Zane Stewart, wika niya sa receptionist na tila natulala na sa kanya. Oh I'm sorry sir, here is your key po. Enjoy your staying ma'am and sir, tila nahihiyang sabi nito. Papasok na sana sila ng elevator, nang biglang magsalita si Galen. Naka-earpiece device silang lahat, kaya naririnig nila ang isa't isa.
Benedict, get inside at room 201, your room is beside of Liz's room man, wika nito sa kabilang linya. Copy that. Sagot naman niya dito. Saka inakay ang kasama niyang si Jimenez, papasok ng elevator at isinara ito. May mga kasabayan naman sila sa loob ng lift. Hey, dalawa dyan ay tauhan ni Lee, rinig niya ulit na sabi sa kabilang linya. Ni hindi niya magawa ng lumingon, at baka mahalata sila, kaya kunyari na lang ay bamulong siya sa kasama niya, para ito ang tumingin kung ilang silang lahat na nasa loob. Hinapit niya ang bewang nito, and whisper on her ear, ilan ang lalaki sa loob. Humadjekik naman ito at pinulupot ang mga kamay sa may leeg niya. 3 men and 1 lady in uniform, bulong nito. Narinig naman niya ang pagtikhim ng babae na nasa likuran nila. Pero instead na lingunin ito, ay ipinagpatuloy na lang nila ang tila paghaharutan sa loob ng elevator. Hindi na nahiya, dito pa talaga sa loob naglalampungan, hindi na lang antayin na makapasok sa loob ng kwarto nila. Benedict heard what the girl behind them murmuring, but that voice was quite familiar. Napangisi na lang siya sa sarili. Sabay ng pagbukas ng lift, ay ang paglabas din nila. Rinig na rinig pa niya ang pagpapasalamat ng babae na nakalabas na sila. Pagpasok nila sa kwarto, ay mabilis silang lumapit sa salamin na nasa dingding. It's a two-way mirror, kaya kita ang nasa kabilang kwarto. They saw how their target having seen with 3 ladies. At alam nilang nasa impluensya ang mga ito ng pinagbabawal na gamot. Gigil na mura niya dahil sa kababuyang nakikita niya ngayon. Wait for our signal Benedict bago pumasok, boses iyon ni Hans. Pero hindi na siya nakatiis nang makita, kung paano saktan ng lalaki na sili ang isang babae, habang ginagamit ito. Habang ang isa naman ay puro pasa na ang katawan. Mura niya, yes, he have lots of women, but never lay his hands to hurt them. Pleasure pwede pa. Dahil sa galit na nararamdaman, mabilis niyang ikinasa ang kanyang dala, at pinagbabasag ang salamin, na agad naman nabasag. Rinig niyang sabay-sabay na mura ng mga kaibigan niya, pati ang kasama niya ay napamura na din, pero humugot na din ang armas. Mabilis siyang pumasok sa kabilang kwarto, habang nakatutok ang hawak niya kay Lee, na tila natilulos sa gulat. Pero ganoon na lang ang gulat niya, nang sumigaw si Jimenez. Sir Benedict dapa, at sabay ng pagdapa nila, ang sunod-sunod na putok, na alam niyang para sa kanila yon na dalawa ni Jimenez. Kyla POV. Finally you're here Kyla, kanina ka pa hinanap ni boss, wika sa kanya ng katrabaho niyang si Iya. Same sila ng trabaho, receptionist din ito dito sa Hotel Rio. Minsan ito nagkapalitan niya, pero mas madalas body silang dalawa. I know, kaya nga ako nagmamadaling pumasok baka mabigyan pa ako ng memo, sagot naman niya dito. Sa totoo lang hindi naman talaga dapat siya malilate, kung hindi lang siya dumaan sa bahay nila ng kanyang Uncle Ed. Pero wala naman siyang naabutan doon. She tried to call his number, but cannot be reached naman, kaya tinext niya na lang ito. Bago naisip ang tumawag sa mansiyon, sa pag-aakalang andoon ang tiyuhin niya, but to her dismay wala din daw doon. She sighed heavily, bago inilapag ang kanyang bag, at naglakad patungong locker, para magbihis ng kanyang uniform. Nasa loob na siya ng elevator, at busy sa kakatext sa tiyo niya, nang may pumasok na tila 2 turista. Sure siyang guest ang mga ito dito. Hindi naman niya makita ang mukha nito, dahil nakatalikod ito sa kanila habang ang mga kamay nito, ay nakapalupot sa bewang ng babae. Napangiwi siya nang mapagmasdan nagsuot-suot nito. Bumalik naman ang tingin niya sa lalaking nakatalikod. His back is quite familiar, kausap niya sa sarili, bago sinulyapan ang 2 tila Chinese din na seryoso lang ang mukha, na nakaharap sa pintuan ng elevator. Halos mag-isang linya ang mga kilay niya, nang bigla na lang magyakapan at magharutan ang magsyota na nasa harapan nila. At mas lalo pa niyang kinainis nang humadjekik pa ang babae, habang may sinasabi sa tenga ang lalaki, na kulang na lang ata kagati ng leeg ng kasama nito sa sobrang lapit ng bibig dito. Kadiri lang. At dahil hindi na siya nakatiis, at siya na ang nahihiya sa ginagawa ng dalawa ay nagsalita na siya. Hindi na nahiya, dito pa talaga sa loob naglalampungan, hindi na lang antayin na makapasok sa loob ng kwarto nila,
Inis na wika niya, pero sinadya niya talaga medyo lakasan, baka sakaling mahiya naman ang mga ito. Nakahinga siya ng maluwag, at umusal ng pasasalamat nang huminto ang elevator, at lumabas na ang malabog na dalawa. Nang huminto sa sunod na floor, ay lumabas na din siya, at naglakad na patungong office ng boss niya, Kyla breathed heavily before she knocked the door. "Come in," rinig niyang sabi ng boss niya na nasa loob. Kaya mabilis niyang binuksan ang pinto at pumasok. "Good morning sir," bati niya dito. "Good morning Miss Soriano, have a seat please." Utos ito na agad naman niyang sinunod. "Hinahanap niyo daw po ako sir." She politely asked. "Oh yeah, I want you to read this and if the contract is okay to you, then you can sign it Miss Soriano." Seryusong sabi ng boss niya na ikinaangat ng kilay niya, lalo na nang iabot sa kanya ang sinasabi nitong contract. Her mouth formed into an ow, when she finally read it. "Wait sir, is this for real po?" Hindi paring makapaniwalang tanong niya dito. Ngumiti naman ito sa kanya, saka marahang tumango. "So, what is your decision?" "I accepting it sir, thank you so much po." Masaya at tila hindi pa rin makapaniwalang sabi niya sa boss niya. "You deserve it, go. Sign it," utos nito na mabilis naman niyang sinunod. "Congratulations my new executive assistant manager." Masayang bati nito, at inilahad ang kamay sa kanya, na agad naman niyang inabot. "Thank you sir, thank you po for the trust, and for giving me this position, kahit feeling ko ay hindi ko ito deserve." "Nah, don't say that. You handle our client, our customers very well. Isa pa hindi ako nagbibase sa kung gaano kakatagal na dito nagtatrabaho, kundi sa kakayahan mo. Just continue what you are doing, at alam kong kayang-kaya mo yan na posisyon, na binigay ko sa'yo," paliwanag nito. "Salamat po ulit sir," pasasalamat niya ulit sa boss niya, bago siya nagpaalam dito para lumabas na. Pasakay na siya ng elevator, nang maalalang kailangan niya palang bumaba sa next floor, para i-check ang isang room na ikino-complain ng isang guest nila. Kaya mabilis niyang pinindot ang down button pagkapasok niya ng lift. Saktong pagbukas ng lift ang paghila naman sa kanya ng isang lalaki, na may hawak na armas, at itinutok sa ulo niya iyon. Tili niya, "Put your gun down Lee," baritonong boses ng isang lalaki na kakalabas lang sa kwarto, at may hawak-hawak din na armas, at nakatutok din ito sa lalaking may hawak sa kanya, at may sumunod pa ditong isa, na kahit saang anggulo niyang tingnan, alam niyang babae ito. "No way. Hindi kayo ang makakapagpabagsak sakin." Galit na sabi nito, at diniinan pa ang pagkakatutok ng hawak sa ulo niya. "Sir, please maawa po kayo sa akin," pagmamakaawa niya dito, habang ang higpit ng pagkakahawak niya sa braso nitong nakapulupot sa may leeg niya. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng hininga, dahil sa takot at kabang nararamdaman niya. "Sir, sumuko na po kayo, if ano man ang nagawa nyo." "Shut up!" Putol nitong sigaw sa sinasabi niya, at diniin pa nitong lalo ang dulo ng hawak sa may sentido niya. Napapikit siya sa sakit, at halo-halong nararamdaman, hindi niya na napigilan ang hindi mapaluha sa sitwasyon niya ngayon. Ni sa hinagap, never niyang na-imagine ang sarili niya na malalagay siya sa ganitong sitwasyon. Rinig niya sa isang boses, na tila pamilyar sa kanya. Kaya kahit sobrang takot ang nararamdaman niya sa mga oras na yun ay napadilat siya. "Press the down button now." Utos nito sa kanya, na agad naman niyang sinunod. Pero halos gusto niyang mapamura, nang hindi ito bumubukas na. "You don't have any place to hide now Lee, sumuko ka na bago pa mahuli ang lahat." Tinig iyon ng isang babae, na nakaumang din ang armas sa kanila. "No way. Kayo ang magbaba ng mga hawak nyo, dahil kung hindi, I will blow this pretty little head, you get it." "No, please maawa po kayo." Pagmamakaawa niya ulit sa may hawak sa kanya. "Matigas ka talaga," wika iyon ng lalaki na pamilyar ang boses sa kanya. "Mga sir, please ibaba nyo na po mga hawak nyo, ayoko pa pong mawala." Tili niya nang magpaputok ang lalaking may hawak sa kanya, at ibalik ulit sa pagkakatutok sa sentido niya. Ramdam pa niya ang hapdi, dahil sa init na nanggagaling sa bunganga ng armas nito. "Ibaba niyo yan." "Baba!" Sigaw na utos nito sa mga ito.
Habang naglalakad naman sila paatras patungong exit door. Nakita niya na nagbaba ng armas ang tatlong nandoon. Pero hindi niya inasahan ang mga sumunod na nangyari. Malapit na sana sila sa pintuan ng exit door, nang makita niyang itinaas ulit ng lalaking pamilyar sa kanya ang hawak nito, at mabilis na pinaputukan ang lalaking may hawak sa kanya, na siyang dahilan ng pagkakalas nito sa mahigpit na pagkakahawak sa leeg niya. Pero yun din ang naging dahilan ng maibalibag siya nito sa may pader, para gumanti ng putok. Masakit man ang ulo na tumama sa pader, nagawa pa niyang idilat ang kanyang mga mata, na nanlabo lang din ulit ng bigla siyang manghina, lalo na nang maramdaman niya ang umaagos na dugo sa may tagiliran niya. Bago pa siya kainin ng kadiliman, narinig pa niya ang malakas na pagmumura, at pagtawag sa kanya ng isang lalaki, na mabilis siyang pinuntahan. Benedict POV. Hindi lubos akalain ni Benedict, na ang kanyang nasa harapan ngayon na hawak-hawak ng tinutugis nila, ay ang kanyang asawa. Mura niya sa kanyang isipan, habang nakatutok ang kanyang hawak kay Lee, na may hawak ngayon kay Kayla. Hold on buddy, don't shoot, Theron is on his way there. Boses iyon ni Seb. Sir, sumuko na po kayo if ano man ang nagawa nyo. Shut up, putol ni Lee sa sinasabi ng dalaga. He gritted his teeth, nang makitang nasasaktan ang asawa, nang idiniin pang lalo ni Lee ang dulo ng armas nito sa may sentido ni Kayla. Wait, bakit ba siya naapektuhan? Ang tanong niya sa sarili. Kita niyang napapapikit ang dalaga sa bawat diin ng armas dito, at alam niyang dahil iyon sa sakit na nararamdaman nito. Mas lalo tuloy pang nagtagis ang mga bagang niya, nang makitang lumuluha na ang dalaga, habang kagat-kagat ang mga labi nito. Inutusan naman ni Jemen si Lee na ibaba nito ang armas, pero mas lalo lang itong nagmatigas. At sinabing papuputukan nito ang ulo ng dalaga, na ikinahigpit niya sa pagkakahawak sa kanyang armas. Kakalabiti na sana niya ito, nang dumating naman si Theron. Bob, we don't have a choice, but to shoot now. Wika niya sa mga ito. But Bob, baka madamay ang hostage, mahinang wika ni Theron sa kanya, na ngayon pero hindi na niya pinansin pa iyon. Lalo na tila wala man lang balak pakawalan ni Lee ang kanyang asaw, kahit pa nagmamakaawa na ito. Matigas ka talaga. Mga sir, please ibaba nyo na po mga baril nyo, ayoko pa pong mawala. Malakas na tili nito nang iputok ni Lee ang hawak sa itaas, sabay balik sa sentido ni Kayla. Hindi na niya pinakinggan pa ang inuutos ng adik na lalaki sa kanila. Kundi nakafocus na lang siya, kung saang parte niya ito pwedeng patamaan, na hindi madadami ang dalaga. He's a doctor kaya alam niya kung saang parte ang dapat patamaan, para bullseye agad. Malapit na sana ang mga ito sa exit door, nang nagkaroon ng awang ang parteng dapat niyang patamaan dito, at hindi nga siya nagdalawang isip pa, at agad niya iyong pinaputukan ng 2 beses. Pero ang hindi niya inaasahan, nang itapon lang nito ang dalaga na ikinabalibag nito sa pader, at bigla itong nagpaputok na hindi naman sa kanila tumama. And to his horror, tumama iyon sa dalaga, na ngayon ay pamipikit na. Mabilis niyang dinaluhan ito, at sinek ang tama nito sa may tagiliran. Nakahinga naman siya ng maluwag, nang makitang nadaplisan lang ito ng bala. Need ambulance now, sigaw niya sa kabilang linya. Na agad naman na itimbre sa hospital niya. You'll be okay, mahinang wika niya sa asawa niyang mapatla na, habang sakay na sila ng ambulansya papuntang hospital. Wala pang 30 minutes, ay nakarating naman na agad sila. Diretso na OR and call Dr. Jace. Mariing sabi niya sa mga nurse na andoon. Doc Benedict, nasa operating room pa po si Doc Jace, and the other doctors po may mga inooperahan din, wika ng isang nurse sa kanya. Mura niya, kahit daplis lang ang tama, pero maaaring madaming dugo ang mawala dito, pag hindi agad na asikaso. What now Bob? Antag sa kanya ni Galen, na hindi niya namalayan na nakasunod na pala sa kanya. Naihilamos niya ang kanyang palad sa mukha, habang nag-iisip ng dapat gawin. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang makitang lumabas ng operating room ang isang nurse, at humahanggos na tumakbo patungo sa kinaroroonan nila. Doc Benedict, bumababa po ang pulse rate ng pasyente, wika nito. What? Mura niya at mabilis na tumakbo papasok ng OR. Wala na nga siya nagawa nang makitang delikado na ang lagay ng dalaga.
Kaya ipinahanda na niya ang lahat na gagamitin for operation. After 3 hours, natapos din ang surgery na ginawa niya sa dalaga, hindi niya inakala, na ang akala niyang daplis lang, ay may isa pa palang balang nakapasok sa loob ng katawan nito. Mabuti na lang at hindi umabot sa may kidney nito ang bala, dahil kung hindi maaring maging sanhi ng infections and worst ikamete nito iyon. Bring her to the recovery room, and paridin niyo na ang VIP suite, dahil doon dadalhin si Miss Soriano, after niya sa recovery room. Bilin niya sa mga attending nurse na andoon, bago siya tuluyang lumabas ng OR. Hindi naman sa kanya na itago pa ang mga nagtatakang tingin ng mga ito. At wala siyang paki sa mga tingin na yun. How's the patient, Bod? Salubong na tanong ni Hans nang makalabas siya. She's fine now. Successful ang naging operasyon ko sa kanya, monitor na lang para malaman if magkakaroon ng complication o wala, sagot niya dito. Woo, ikaw ang nag-opera. Bakit? Tila di makapaniwalang tanong naman ni Seb. As if I have a choice, alangan naman pabayaan ko na lang mamatay yung babae, tamad na sagot niya dito. Niece, kung alam lang namin na yung babae yun ang makakapagpabalik sa profession mo, sana matagal na namin siyang hinanap tudyo sa kanya naman ni Galen. Tinaasan naman niya ito ng kilay. And who said na babalik ako? Ginawa ko lang ang dapat. Na, Bud? Aminin mo man sa hindi. Nasa puso mo na ang pagiging doktor mo. So please come back to your senses. Ibalik mo na ang dating Benedict. Hans seriously said, then tapped his shoulder. Sinang-ayunan naman iyon nila Seb. Tipid lang siyang ngumiti sa mga ito. Sa totoo lang hindi niya lubos akalain, na gagawin niya ang mag-opera kanina. Samantalang dati naman, wala siyang pakialam. Kapag walang available na doktor, ay itinatransfer na niya sa ibang hospital ang pasyente, but what happened a while ago was different. Naroon yung pag-aalala para doon sa dalaga. Benedict breathed heavily. Is he ready to go back? Maybe yes, maybe it's time to let go all the past, na wika niya sa isip. So paano Bod? May one ka na muna namin dito, at may mga dapat pang asikasuhin sa crime place, antag sa kanya ni Theron. Tumango naman siya dito. At pinagmasdan na lang niya ang mga kurimo na naglalakad palayo sa kanya. Doc Benedict. Rinig niyang tawag sa pangalan niya, kaya nilingon niya iyon. Yes. Tanong niya dito. Ililipat na po namin si Miss Soriano sa VIP suite. Sure, go and I will follow, utos niya sa nurse niya. Bago kinuha ang phone at tinawagan ang ama. Anong nakain mo at naisipan mo akong tawagan? Tanong nito sa kabilang linya. Tumikim naman muna siya bago nagsalita. My wife, I mean, Miss Soriano is here in the hospital. What? Gulat na tanong ng ama. Why? What happened? Gunshot, but she's fine now. Oh God, sino may gawa? Tanong pa nito. One of the drug lord na nagtatago dito sa Pinas, nagkataon lang na andoon si Soriano sa lugar, kung saan ginagawa namin ang paghuli kay Lee, he explained. Did she saw you? Tanong pa nito. No, lahat kami nakamask, and wearing bonnet. Wala sa mood na sagot niya sa ama. Alright, good then, sagot nito na nakapagpataas sa kanya ng kilay. Can you call his Tito Ed, and let him know about what happened to his niece, sabi pa niya. Okay, we'll call him. I'll hang up now, palam nito bago pinatay ang kanyang tawag. To more side, bago naglakad si Benedict patungong elevator, para puntahan ang dalaga na asawa niya.